So, alam nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Hello! Magandang umaga mula dyan sa Europa. Kasama ko ngayon ang aking palangga, Attorney Harry Roque, na kung saan ibinalita ng lahat halos ng mainstream media na ikaw daw po ay na-aresto sa iyong bahay. Ayan, kita nyo naman, ang ganda ng ngiti ni Spokes, ikaw na ang magsalita. Ay, naabangan ka. Well, ngayon po ako'y nanananghalian sa isang mukhang mahal na restaurant. Kaya medyo pinapawisan ako kung magkano ang babayad ko dito, no? Pero siyempre, gutom na ako. Ito na ang pinakamalapit na restaurant. So dito na lang kakain, no? Minsan lang naman kumakain sa labas, no? But anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nagpakita ng suporta, lahat na nagpakita ng pagmamahal. Ang aking mensahe po, maraming salamat at hindi ko po makakalimutan ang inyong pagmamahal at suporta. Pero taliwas po sa mga fake news, wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa Dahig, nakikita nyo naman. At ang kwento po talaga ay dito po kasi sa Europa, pag ikay nag-apply ng asylum, meron tinatawag na Dublin Rules. Yung Dublin Rules ay yung bansa na nag-issue ng visa ay ang siyang dapat magbigay ng protection sa inyo. Now, sa kaso ko po kasi, ang nag-issue ng visa ay Austria. Kaya, nagkaroon ng desisyon ng Netherlands na Austria ang dapat magbigay ng protection. At kaya nga po, Austria ang dapat ng aking asylum case. Dapat asylum, no? So, yan po ang mga pangyayari at ako naman po, no, nung sinabi nila na Austria magbibigay ng proteksyon, ako naman po hindi tumututol kasi alam ko naman po na kahit saan ako pumunta sa Europa, ako naman po ay mapapatunayan ko yung paggigipit ng gobyerno ng Pilipinas. So ang kwento po talaga, nag-book po sila ng flight para sa akin from Amsterdam to Vienna at ako po ay talaga namang sumakay ako ng eroplano, no? Kaya lang po kasi, itong mga nakalipas na mga panahon, no, nung at 30, ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon nagkaroon ako ng minor day surgery. Oo, yung pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly. So ako, dahil masunurin naman ako, ayaw ko namang isipin nila na ako ay sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands. Nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, edi sabi ko, sige. So, nag-alsabalutan na ako, sinarado ko na yung aking apartment, at tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran ng gobyerno ng Netherlands. Sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natipid ko dito dahil sila nagbayad lahat ng aking luggage. Euro mo, in Europe lang to, dalawang tagto 23 kilos, pero sa totoo lang, tagsi 50 kilo ata yung dala ko. Tapos meron pa akong pangatlong check-in luggage, isang 4 na hand carry, no? Sabi ko, nakapag nakakita ng ganitong kadami na nalibre ako, no? Pero nung ako'y nakasakay na sa eroplano, alam kasi ng airline, no, being a commercial airline, na meron akong tinatawag na medical passport. So, nung nakita nila ang medical passport ko, na meron akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naantala na yung paglipat ng eroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung linapitan ako at tinanong ako na talaga ka bang lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, lilipad na ako ng Dutch government. So, sino pa naman ako para tumanggi? Laki-laki na nakitang na loob ko sa Netherlands. 2 beses na ako inoperahan, no? Bakit ko naman sila susuwayin pa, no? 2 beses na ako nakinabang sa universal healthcare nila. Sabi ko, doon naman ako sa Austria makikinabang ng universal healthcare. Pero, tinanong ako.
ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, syempre hindi. Kasi sabi ng dalawang doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung ganon, Mhm. sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yun, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, dalawa yung doktor na nag-certify, pero ang ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. No? So anyways, to cut a long story short, pinababa ako dahil in the end, of course, yung paniniwala ko talaga is what prevails. No, sinong Yeah. paniniwala ko? Is sarili kong doktor na nag-opera o yung doktor na kinuhanan lang ako ng blood pressure at ng oxygen. So, hindi po ako natuloy sa flight sa Vienna. Dinisembark po ako. At buti na lang yung mga nagmamahal sa akin, mga Pilipino na mga taga-Hague ay hindi pa ako iniwan sa airport at nagsasama-sama kami ngayon at magtatanghalian na nga. Yes, folks, kasi 4 hours ago, no, syempre mga nagmamahal sa'yo, sobrang dami, kinakalampag talaga ako. Maharlika, totoo ba yung balita na nadampot ka daw? Ito nga ang sabi ng Billionaire News, I don't know kung nabasa mo na to. Sabi dito, former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested at a residence and is now being held at Schiphol Airport in Amsterdam, Netherlands, according to a source. So ang question ko, ang ano ko sa'yo, wala man lang pa question mark, di ba? Parang confirm na confirm. Doon, based doon sa kanilang source. Ang question ko, sa tingin mo, saan nanggagaling itong not only bilyonaryo, ang politiko at iba pang mga news media. Sa tingin mo, saan nanggagaling itong mga source nilang mga fake news? Di dun sa best friend nating Bangag, siyempre dahil linilihis niya yung issue dito sa number 4 and number 5 revelation ni Zaldico na meron pa 50 billion insertion din itong si presidential son Sandro Marcos, no? Siyempre pinipilit nilang ilihis lahat ng issue away dun sa paratang ni Amy na bangag nga ang ating presidente at saka talagang nagre-reiterate at inuulit-ulit ni Zaldico na talagang ang mastermind sa corruption sa flood control projects ay walang iba kundi ang ating presidenteng Bangag. So, ayaw nila na ang atensyon ay nakatutok sa kanila. So, humahanap sila ng panglihis na issue. Sorry na lang po dahil taliwas sa mga kinakalat ninyo. Kakain na naman po ako sa masarap na restaurant at hindi nakakulong kaya nang sinasabi ninyo. Oh my God, kakain ka na naman sa Michelin star. Ay, hindi naman Michelin star. Kasi baka mamaya magugas ako ng plato. Sa Michelin star. Hindi kaya ng powers. Smokes kasi, sa totoo lang, alam mo, nag-uusap tayo na monitor ko ano yung mga galawan mo. Hindi mo ba alam, meron akong invisible tracker na nilagay sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na meron nga. So anyway, alam mo naman. Ngayon, alam ko na, hanapin ko na kung nasaan yun. Hanapin mo, nandyan lang yun sa gamit mo. But anyway, kasi naglabasan yung mga fake news. Maraming, syempre yung mga kalaban ng bayan, natuwa dahil akala nila totoo. So ngayon, after that, nag-post ka ng iyong boarding pass. Nung bang nag-post ka ng boarding pass, ng moment na yon, yun yung before ka syempre na kausapin, di ba, na kung gusto mo mag-fly or what, di ba? Right after ng boarding, ikwento mo sa akin yung moment na yon sa mga babayan natin. Yung meron pa kasing meron pa isang version na nangyari. So, actually, tanggap ko na. Okay, pupunta na ako sa Austria. Kaya lang, nababalitaan ko nga na ang daming fake news na hinuri na raw ako ng mga autoridad at papabalik na ako sa Pilipinas. So, importante na meron akong pruweba na hindi naman ako pabalik sa Pilipinas. Kaya pinicturean ko yung picture ko sa Vienna. Tapos, yung pinicturean ko yan, hindi pa ako linalapitan ng kapitan. At hindi pa ako linalapitan ng airport police. Kasi masunurin naman ako eh. Pupunta nila ako sa Austria. Sige, hindi naman denied yung petition ko eh. Doon lang ipaprocess ang aking asylum. So, madali naman para puribahan yung aking asylum. Bagamat nangangamba nga ako na bakit talagang atat na paalisin ako ng Netherlands papuntahin ng Austria, no? So, yung pinost ko yung aking boarding pass, yan was immediately before lumapit sa akin yung kapitan at saka yung dalawang airport police. Pero meron palang version na isa pa na kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang
mukhang militar na pulis pala na Pilipino na maski bago pa ako pumasok ng eroplano, ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng Police Netherlands na Okay. kasi hindi ako dumaan sa usual way eh. Hinatid ako ng kotse, tapos pinaakyat ako ng eroplano, diretso na sa tube. Doon pa lang pala, meron na nagpicture sa akin na mukhang sundalo o pulis na Pilipino na naka-business class pa. So anyway, wala akong alam. In fact, ngayon ko lang nalaman ito. Ngayong nakalabas na ako ng airport at kakain, ngayon ko lang nalaman ito. Yan pala Yeah. isang dahilan kaya ako pinababa. Kasi, Oh, oo, talagang inakos ng pulis pala yung Pilipinong for yon. security Ah, reason. Oo, at talagang tinignan ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds na Aha, aha. pinabura. So, ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong yon? Dapat hindi nila pinalipad dahil as an asylum seeker, alam naman nila na may banta talaga sa buhay ko, no? At yun Okay. talaga ay prueba na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan kung saan ako. At hindi ko alam kung ano pang plano nila kung ako'y nakarating ng Austria, no? Pero yun pala yun. After the fact, report sa akin na paakyat pa lang ako ng eroplano, merong isang mukhang sundalong Pilipino, pero naka-business class, na kuha na kuha ng larawan ko. At merong video. At kinumpirma Yeah. sa akin na tinignan ng telepono at merong 10-second video nung aking pagpasok ng eroplano. Eh ako naman, iniisip ko naman, baka meron lang yun. No? Oo. Pero ang description is military looking na Pilipino. No? Well, anyway, yung Actually, Pilipinong yun, hindi bumaba ng eroplano, tumuloy. no, Kaya pala, inabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yon. Kasi nagtataka ako, bakit sabi ko, ba't ang tagal? Pinababa na ako, ang tagal ng mga pulis. Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yon. Hindi naman bumaba. alam mo, Spokes, actually, nung nag-usap tayo kanina, di ba, dapat i-air kita, naka-live ako. Tapos, yun yung inano ka na, in-offload ka na, di ba? So, mayroon Mhm. talaga tayong kababayan na nakasabay mo dyan sa aeroplano. Meron talaga. Ito, At may hindi video ko siyang alam, sinend sa akin. oo, So, hindi ko alam kung isa yan sa dahilan kaya pinababa na ako ng okay. Dutch police. Ito no? muna. Hold Kasi nga, hold your breath muna. oo, Sabi dito, oo. ito sabi ng kababayan natin kasi sabi niya, nakasabay ko si Spokes dito sa eroplano. Ang sabi niya dito, sabi ko, okay. Sabi ko, nakita mo ba si Spokes? Sabi niya, oo. So, nag-send sa akin ng video. Sabi niya, meron kasi ditong parang police na Pilipino na kanina pa nagmamasid. Sabi niya, I think kaya pinababa si Spokes Harry Roque kasi na-detect. Ito, eksakto. Ito, oh. Ito na-detect. Oo So, nga ito, eh. tapos sinend niya Oo sa nga akin. Spoke, sinend niya sa akin yung video mo na palabas sa aeroplano. Hindi ko lang pwede ipakita yung video kasi makikita yung mukha niya. So, I think pareho tayo ng, ang dami kasi nagmamahal sa'yo. May nakasabay ka mga Pilipino doon. Oo. So, ikwento, Oo, anong, oo. go ahead. Nakarating sa akin to na ako naman wala kamalay-malay. Kasi Oo. ako masunurin eh. Ang ayaw na ayaw ko kasi dahil kaabogado kong tao, naging Human rights spokesperson lawyer. ni Duterte, ayaw kong masabi nila na sumusuway ako sa kahit anong batas at kahit anong patakaran, lalong-lalo ng host government ng Netherlands na laki ng utang na loob ko, 2 beses na akong pinaopera, no? So, ako naman, tanggap ko, di punta ng Austria. Pero nagtaka talaga ako na biglang tinanong ako, gusto mo bang lumipat? Sabi ko, syempre, tinatanong mo ko, hindi. Pero akala ko naman, wala akong choice. Di nandito Yeah. ako, sumusunod sa inyo. Pero kung tatanungin nyo, hindi. Kasi yung mga nag-opera sa akin, sabi, wag ako dapat lumipad. Pero yung nga, nagtataka ako, bakit biglang iba yung isip ng mga Dutch police. I think yun na nga, no? Dahil dito na alam nilang hindi nila magagarantiya ang aking seguridad. Dahil hanggang aeroplano, hanggang loob-loob ng aeroplano, ay merong nakasunod sa akin na kaduda-dudang Pilipino. At ang sabi sa akin, parang gusto din yata bumaba nung ano na yon, yung police na yon, yung Yan na nga. Ito, Oo, teka. yan yung inaantay siguro ng mga police Dutch. Kaya sabi ko, ba't kaya ang tagal nito? Alam ko matagal kasi gutom na ako eh. Sabi ko, tagal naman ito, ba't ayaw pa nitong bumaba, no? Yeah. Kasi ano yan eh, 3 silang police, 2 bumaba, yung isa na iwan. Tapos sabi ko, bakit kaya, ano kaya inaantay nito? Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yun. Hindi naman bumaba.
Hindi naman bumaba. So pupunta na ng Austria, baka, O nasa may Austria. Siya decision. napunta na Austria. Oo, oo. Oo. So, ngayon, itong ang gusto kong, tanong sa'yo, anong masasabi mo doon sa media na hindi sila nagbe-verify, kaya talagang maano sila, matag sila talaga sila ang purveyor of fake news. Na without any confirmation, wala man lang question mark na totoo bang naaresto si Harry. Talagang, at parang confirm yung kanilang balita. Well, unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate na unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Pangalawa po, buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dahil naniniwala po talaga ako sa importansya nito mga karapatan nito sa demokrasya. Dahil wala namang kahit sino na may monopolya sa solusyon ng mga problema natin sa malayang pananalita at pamamahayag, mahahanap natin siguro solusyon dyan. Pero sana, hinihingi ko sa ating mga kapatid sa media, at halos, ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Na kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas na tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, ano naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang kumpirmasyon, sana wag mo na ibalita. Spokes, kasi nagkaroon ng balita din na talagang na-cancel na raw talaga yung passport mo. Totoo ba? May nakarating bang notice sa mga law firm mo sa Pilipinas o sa address mo na mayroong letter for your passport cancellation? Kasi puro media news lang, wala yung actual ng cancellation of your passport. Nakita ko na po yung order ng korte na kinakancel ang passport ko. Pero kagahapon naman, ako'y nag-spokes hour at in-explain ko na meron pa yung motion for reconsideration yan. So, hindi pa po yan final. At ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako tumakas matapos masampa ang criminal information laban sa akin, no? Kinakailangan ako'y harapin nung nalaman ko na may kaso na. Ang sabi ng korte, unjustifiable daw yung refusal ko to be within the jurisdiction of the court. So ang sabi ko naman kahapon ay meron pa pong motion for reconsideration yan at sa aking motion for reconsideration, ang ididiin ko, ako'y wala sa Pilipinas dahil ako ngay ginigipit at karapatan ko sa ilalim ng karapatan pantao na humingi ng asylum dito sa Netherlands. Spokes, kasi may mga nag-aalala sa'yo dahil nga may red notice ka na, di ba? Ang pagkakaalam ko, di ba, wala namang extradition treaty ang Netherlands at saka Pilipinas? Yung red notice po, hindi yung warrant of arrest. Yung gobyernong Bangag, pinalabas lang nila na may red notice si Tatay Digong na parang warrant of arrest. Yun, hindi po. Yan ay isang pakiusap na makapagtulungan ng mga estado na arestuhin ng isang tao. At kung yan na ipapatupad dito sa Netherlands, syempre Dutch police yan, pero alam ng Dutch police na ako nga ay isang asylum seeker at hindi po pwedeng mapabalik sa Pilipinas habang hindi tapos yung proseso ng asylum. Lalong-lalo na ngayon na mukhang nakumpirma ng Dutch police na may banta talaga sa buhay ko at sila na mismo ang nag-akos doon sa Pilipino na mukhang police na kuha ng video at pictures ko hanggang sa loob ng eroplano. Yeah. So paano mo maikukumpara yung status mo dito sa naging status ni Joe Macizo na hindi siya naprobahan, di ba, ng asylum visa. So pero hindi siya na-arrest, hindi siya napauwi ng Pilipinas. So paano mo i-compare yung status mo ngayon sa status ni NPA Joe Macizo? Una-una, hindi po ako nag-found ng CPP-NPA na pumapatay ng kapwa mahihirap na Pilipino, nangingitil at naninira sa buhay ng mga kabataan. No? So wala po akong kinalaman dyan sa CPP-NPA. Pangalawa po, si Joe Macizo po, nung siya ay humingi ng asylum, siya ay tuluyan ng nabasura yung kanyang asylum kasi wala nga dahilan para siya bigyan ng asylum. Hindi siya talaga ginikipit dahil sa kanyang political na paninindigan, siya ay kriminal dahil siya ay pumapatay. At sa katunayan nga, yung CPP-NPA ay classified as terrorist groups dito sa Europa, sa Amerika at sa Pilipinas. No? At pangatlo, yung panahon ni Joe Macizo, wala pa kasing Dublin Rules. Yung Dublin Rules kasi talaga, it's just a rule na para walang multiplicity, para isa lang ang hihingan mo ng asylum at yun na yung desisyon kung yan ay approve o hindi,
kinakailangan yung bansa na nag-issue ng visa ang magbibigay sila ng proteksyon at magpaprocess ng yung asylum. So, tingin ko yan yung pagkakaiba talaga. Hindi po ako terorista. Yes. Alam naman natin na itong bangag na administrasyon, gusto ka rin talaga nilang dukutin dyan sa Netherlands. So, let's say for example, itong bangag administration na ito ay talagang maghahanap sila ng way, ng tao, maybe tiwali, no? Na pwede nilang makausap dyan sa Netherlands para igiit itong red notice para ikaw ay dukutin o illegally i-extract dyan from Netherlands to the Philippines. Ano ang magiging mo dito? Ano ang magiging counter or legal way mo para hindi maisakatuparan ng bangag administration yung gusto nilang pagdukot sa'yo dyan na kahit na ikaw ay mayroong ongoing na asylum visa application? Legally impossible po na ako ay mapabalik sa Pilipinas dahil sa Interpol red notice na yan. Legally impossible. Kinakailangan matapos muna yung proseso at magkaroon ng desisyon sa aking asylum. Ang pwede lang nilang gawin ay dukutin nga ako na sa pilitan na mahihirapan sila. Kasi kinancel na nila ang passport ko. Paano nila ako isasakay sa aeroplano? Miski naman private plane dito, ini-inspect na talaga ng immigration kung sinong sakay. No? So hindi gaya sa Pilipinas na pwede ka pumunta sa isang isla at doon ka na sumakay na hindi ka mapapansin. No? So sa akin po, talagang magagawa lang din yan sa illegal na pamamaraan at ngayon nga lang po nakakuha na ako ng text dito kung gusto ko raw they can provide me with a secure place of residence, no. I think this confirms na kaya rin ako pinababa dahil nga doon sa Pilipinong nasa eroplano, no, dahil nag-offer na sila ngayon ng safe house, no. Well, hindi ko pa alam kung gusto ko yan o hindi, pero ayaw ko kasi na ang buhay ko natatakot ako na hinahanding ako ng mga bangag, no. Hindi ako natatakot sa kanila dahil ako naman, I know that God is my shepherd, I shall not want. Una. At pangalawa, ako'y napapaligiran din mga Pilipino na hindi lang nagmamahal sa inang bayan, nagmamahal din kita Tatay Digong at nagmamahal din sa akin. So kanina ba, Spokes, nung nasa immigration ka, dahil tinanong ka nila kung gusto mo mag-fly sa Austria, may nabanggit ba na about dyan sa red notice na yan or na-mention mo or yung immigration, na pag-usapan niyo ba yan? Ako na ang naghahanap. Sabi ko, sila, diba kung gumagana pa yung passport ko? Kasi kapag talagang nalaman ko na kinancel ang passport na hindi pa pinalyan, talagang makakatiking sila sa akin, no? Dahil may karapatan ako humingi ng motion for reconsideration at kinakailangan maging final ng order yung decision ng court bago nila cancel yung passport ko. No? So ako mismo ang nagtatanong, mukhang gumana pa rin yung passport ko, so hindi pa rin kanselado yung passport ko. Kasi kung hindi gumagana yung passport, hindi naman kinakailangan ako mag-passport dahil ito naman ay Dublin process na tinatawag. No? Pero at least sasabihin nila na may ganyan. At saka kung merong red notice alert, yung police na mismo magsasabi sa akin, tinanong kung meron ba akong red notice alert. At saka meron din akong sulat sa Interpol. Kung meron ako, wala namang sagot sa akin ng Interpol. So meaning wala pang red notice doon sa Schiphol Airport noon na forward? Wala pa as of kanina. As of kanina. Although meron akong source sa Interpol na nagsasabi na ngayon daw ipapublish ng Interpol yung red notice alert. Pero sa akin nga, ulitin ko, wala pong kinalaman yan, wala pong epekto sa akin yan dahil alam naman dito sa Europe na kung gaano kaimportante karapatan ng asylum. No? Dahil dito sa Europe, milyong-milyon ang namatay dahil sa kanilang paniniwala. No? Lalong-lalo na dun sa pangalawang pandaigdig ng digmaan. At yung passport mo, for the record, as of kanina na nasa immigration ka, ay gumagana pa. Oo. As of Paano kanina nila po, check yung gumagana pa rin. Paano ang checking na ginawa? Electronic naman yung ating passport na eh. Machine readable naman yan eh. So kung yan ay kanselado na, they would have informed me. Tinanong ko talaga, valido pa po ang aking passport as of kanina. So talagang grabe, ang lupit makapag diversionary tactic itong mga bangag. Oo. Kaya nga aking pakiusap, pag po natin lilisin ang issue ha, ang issue pa rin, sabi ng sariling kapatid ng ating presidente, bangag ang ating presidente. At sabi ng dating chairman ng Committee on Appropriations na nagpahiram ng Agusta helicopter, Bangag Jr. ng eleksyon, ang bangag presidente natin ang mastermind sa pandarambong pagdating sa mga pera na nakalaan sa flood control.